Happy Holidays! Guys, nandito kami ngayon sa aming store sa C5 Builder Supply INC sa Central Signal, Taguig City para mag-conduct ng actual count of stocks para sa ating inventory list for the year ending December 31, 2025. Sa aking FB page, nag-post na ako ng guide kung paano mag-prepare for the submission of inventory list. So, kailangan nating mag-actual count muna ng stock. So, ito, katulad dito, code, yan. So, bawat tiles na yan, may code yan. Dapat bibilangin ang actual na quantity. Katulad dito, may adhesive, may skin coat, may PVC door, o kaya may mga tools tayo, may kitchen sink, yan, may mga faucet, shower, tapos yung mga tiles. Okay. Yan, may adhesive para sa ating Kent vinyl, Kent adhesive. Tapos yung mga tiles. Bibilangin yan per code. Then dun sa aking pwede kayong mag-message sa akin or tingnan nyo sa wall ng aking FB page or ilalagay ko din sa description ng aking video yung sample format ng inventory list para sa mga merchandising business. May actual format ako para sa retail trading. Retail and wholesale, pareho lang. So, kailangan lang ng quantity, product description, unit cost ng product. So, para dun sa ating unit cost, ang ating gamit na inventory costing method ay first in, first out. So, kung ang natitira ngayon, yung unit cost niyan, yung latest na invoice kung nasaan yung unit cost. Kapag VAT registered taxpayer, yung unit cost doon sa resibo, i-divide sa 1.12 para makuha yung cost net of VAT. Bakit kailangan natin ng inventory list? Yun. Nasa RMC A2023 at saka yung isa RMC 57 2015 kung tama ako, no? Ilagay ko na lang sa product description yung mga RMC na nagsusupport sa requirement na ito ng BIR na kailangan mag-submit ng inventory list. Kailangan nakasave, nakastore sa DVD or sa USB ang ating soft copy ng ating inventory list. Dapat may label, may pangalan ng taxpayer, number, address, tapos for the year ended, December 31, 2025, dadalhin sa Revenue District Office na nakakasap sa inyo. Katulad sa amin dito sa RDO 044 para i-submit. Manual submission, wala pa tayong online submission ng ating inventory list. Kasama sa mga dapat mag-submit ng inventory list, ang mga nasa retail, manufacturing, ang sa services, required din mag-submit yung mga services na may mga supplies, may raw materials na ginagamit. Katulad halimbawa ng sa construction services, yon meron. Kasi meron silang materials. So, as of December 31, may materials kayo na natitira. Dapat bibilangin nyo yun kasi part yun ng inyong assets, inventory. Sa naman, sa mga real estate naman, so may inventory ng house and lot. Yun, kailangan din i-submit. Kasi part yun ng ating assets. Kailangan yun sa preparation ng ating financial statements sa micro and small business balance sheet. So, sa lalo na yung mga
nakaregister sa Barangay Micro Business Enterprise, kailangan natin mag-submit ng financial statements as requirement sa ating annual information return. Okay? Karugtong ng video na ito, gagawa ko ng papakita ko yung sample ng worksheet ng pag-type ng inventory list.